Maayong buntag na itong tanan mga kaigsuunan o sa itong mga suking tipaminaw sa 98.5 dinhi sa itong radio station sa Bai City and sa itong mga nagasubaybay gihapon sa itong programa ang buhing awit sa kamatuoran 101. Good morning. So this morning atong pagahisgutan padayon kining mahitungod sa sideline o mainline. Now, ang pangutana karon is okay ba nga ang usa ka alagad sa Ginoo dunay sideline? So muna ang pangutana. So okay ba nga doon na siya negosyo o doon na siya kakuhaan lahi nga paningingnan ingon nga gitawag sa Ginoo? Atong tubag-ana is yes, okay lang. Basta dili mahimong mainline o dili pud siya ma-out of the line. Buot pasabot, gitawag sa Ginoong Dios sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Pero kung wala na siya makatudlo sa pulong sa Ginoo na hurot na ihang oras sa ihang trabaho, dili na kana maayo. So, atong tan-awon sa Acts chapter 18, tungod kay sa Apostol Paul, dunay sideline. So, ang Acts chapter 18 verse 2, verse 1, after this, Paul left Athens and went to Corinth. There he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to visit them, and because they had the same trade, he stayed with them. They worked together because they were tent makers by trade. So si Apostle Paul, usa siya ka tent maker. Now, according sa ato nga mga research, ingon din ano sa pulong sa mga Bible scholar ug sa gihatag diri sa ato ang kining giingon sa Acts 18 verse 3, these weren't little pop tents. Dili ni siya katulang ginagmay nga tent lang. But this was a tough job that required long days of physical labor. But pasabot, dako ni nga tent. Dili basta-basta si Apostol Paul di ay gapamanday siya og tent, gahimo siya og tent. Naa siya skill ni ana. So, what is a tent maker in the Bible? Tent making in general refers to the activities of any Christian who, while dedicating herself or himself to the ministry of the gospel, receives little or no pay for church work, but perform other like tent making jobs to provide support. So si Apostle Paul ingon nga gikan siya sa Athens, gikan siya sa mao nga churches sa mga Kristohanon nga supposed to be sender niya pero lack of support. Kung atong lantawon din niya, si Apostle Paul di ay wala siya nagsalig sa support sa iyang nga sender. Tungod kay gawas ni ana kulang man gid po ng ilahang pagsuporta. So, si Apostle Paul, nangita siya pamaagi para nga diin masuportahan ng iyang kaugalingon, para makapadayon siya o pagsangyaw sa pulong sa Ginoong Dios sa lain pagdapit nga wala nakadong about ni Jesus. Ingon diri ang significance sa tents in the Bible, the tent was the center of worship and was the place where Moses would meet God face to face sa tent in Exodus 33 verse 11. The tabernacle is full of symbolism, all pointing to Jesus. Today, because of Jesus, who is God with us, in Matthew 1:23, we can enter God's presence no matter what building or structure we happen to be in. So, but pasabot, ang kining tent di ay nga ginahimo nila ni Apostol Paul sa una, dili siya basta-basta nga tent lang. Mauna nga, sa Acts chapter 18 verse 3, kauban niya this time si Priscilla ug si Aquila. Naghimo sila og tent. Kaya dili ko na kaya ni Apostol Paul. Doon na siya mga kauban. Ug mao ni mga Kristohanon.
Dili pud mga dili Kristohanon ang iyang kauban. Kay kung dili pud Kristohanon di man kasabot. Muna nga ang kauban pud ni Apostol Paul kini pud mga Kristohanon si Aquila ug si Priscilla. Muna sila no, tent maker by trade. So dili ni siya basta-basta nga tent lang. Usahay ga repairs lang mga tent. Muna iyahang sideline ni Apostol Paul para nga masustenir ang iyahang panginahanglanon sa physical nga bahin. Mutong sa iyahang nga letter, gapasalamat siya tungod kay dunay mga churches gahadala gyapon gahatag sila tungod sa panginahanglanon ni Apostol Paul. Now, here we go. Ang usa ka alagad sa Ginoo just like Paul, gitawag sa Ginoo. But for my own observation and opinion, my own view, dili na necessary no kung ang usa ka alagad sa Ginoo bastante ganing support, di na kinahanglanon nga mag-sideline pa siya. Ang iyahan na lang diha is musuporta sa uban through sa mga blessings na iya nadawat. Pero kung ang usa ka pastor, minimum ra gani ang nadawat sa church, mga Kristohanon ayaw mo katingala kung mag-sideline na siya. Kung gamay ra pod ang inyong ginahatag sa iyaha, kung gamay ra pod ang inyong ginasabutan nga i-support sa iyaha, di mata matingala kung mag-sideline na sila. Pero kung bastante gani, pila may minimum karon? 400 ka pin. So, mumanti na siya o G siguro ka pin, taas. Kung kana gani ang ginadawat sa pastor, di na kaayo na bukat. Ang iyahan na lang diha unsaon niya nga ma-maintainer ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Dili na siya maguna-una pa sa iyang pagkaon. Ang problema diha wala pa klarong support, wali pa sa pulong sa Ginoo, unya human wala pa klarong suporta. Muna nga gakahitabo, daghang mga pastor nga undang tungod kay wala lack of support. Doon ako'y nabalaan doon ako'y na dungog nga usa ka misyonaryo nga gipadala pero walay klarong support, undang gyud ang ministry. Wala gyud sa kapadayon og sangyaw sa pulong sa Ginoo tungod kay nahitabo mahugman sa pagpakaulaw didto So ahong ma-advise no or masulti sa atong mga sender, ayaw gud mo basta-basta og send kung dili mo able makasupport. Kay mahog yun magpakaulaw na yun panghulam-hulam or pang-loan ang inyong misyonaryo or ang inyong pastor. So you should love your pastor. So muna ang atong paglantaw din sa pulong sa Ginoo. I do believe kung si Apostol Paul bastante pa sa support, I do believe nga dili gud siya mag tent making na. Focus na lang sa gospel. Pero tungod kay lack siya of support, man ang hitabo. Now, doon na yung mga gitawag nila karon ministry, tungod kay nagnegosyo, niya ikalimta na ang Ginoo. Na ato ning tagaan karong usay. Kay basi kami misinterpret ko ninyo. Mo niyo, kung ang usa ka alagad sa Ginoo nag-sideline siya and at the same time nagsangya po siya sa pulong sa Ginoo, ang ihang goal is makawin siya kalag, then that's good. Unsa man ka nang sample karon, di na to ilipod-lipod ni kanang school ministry. Kung ang school padayon paghapon mawali ang pulong sa Ginoo, na follow up ang mga bata, natudloan ang mga bata diha sa teacher, sa pulong sa Ginoo, di lang ang education, kundi ang education po sa pulong sa Ginoo, natudloan sila. And then ang mga ginikanan, natudloan po na Bible studyan o na follow up, doon ay Bible study sa pastor, sa mga ginikanan nga naghulat sa mga bata.
ug doon na po'y follow up kada balay, maka-pray padayon ang pagsangyaw gyapon sa pulong sa Ginoo. That is ministry. Lahi-lahi nga way, though wala ang street preaching diha, igo na lang ka nagtapok og mga tao pinaagi sa school nga makatabang ta sa ilaha, sila pod makatabang sa tong pangnanglanon, nakatabang pod ta sa ilaha sa espirituhanon, nakasangyaw ta, nakahimo ta sa pulo sa katumanan sa pulong sa Ginoong Dios, kasuguan sa pulong sa Ginoo. That is ministry. Pero kung wala na gani ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, play na lang jud ka nagtudlo diha sa mga bata, play na lang ka diha nag-administrar, wala na ang pulong sa Ginoo, daw susama na lang ka sa ubang private school nga mga secular or mga kalibutanon, then that is ministry. Nga ato lang gigamit ang simbahan para makakandakta og ministry. So that is ministry. Now, on the other side, naiwa mga pastor no nga nagnegosyo ginagmay. Again, as long nga kana atong tumong maka-reach out ta, okay na siya, ministry gihapon na. Another way of ministry. Lahi-lahi atong method sa pag-reach out, as long nga mawali ang pulong sa Ginoo, that is ministry. Pero kung ka-sideline ganita igsoon, that is ministry kung wala na ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So igsoon, ayaw ninyo wala ang pagsangyaw sa Ginoo aron dili mo ma-addressan og ministry. Nga hantod hinuon ang inyong sideline nahimo na hinuong mainline. Nawala na hinuon ta sa katudloanan sa Ginoong Dios sa pagtudlo, sa pag-equip. Di naman hinuon ta katudlo. Ang giingon sa Ephesians chapter 4 verse 11, tagaan niya gift ang church, mao ang apostles, prophets, teachers, evangelists, and even pastors. Unsay rason? Verse 12, to equip. I-equip ang katawhan sa Ginoo aron mo mature sila ug dili mahimong bata nga ma-carried sa every wind of doctrine. So kung ang imong sideline mawala na ka sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, then nawala na ang gustong ipaabot sa Ginoo sa imong diin, gitawag kaniya sa pagwali sa pulong sa Ginoo. As a pastor, sa pag-equip sa ilaha, sa pagtudlo kung sa mga flock, sa mga kaanakan sa Ginoo. So I hope unta no nga diin nagpahinumdom kini kanato. So unsa man imong mindset karon? Unsa ang inyong mindset niini karon? Ang usa ba ka alagad sa Ginoo maayo ba gyud nga naay sideline? Or dili na lang? So inyo ka na no? Leave your comment kung naamoy comment, o kung naamoy gustong topic nga ipa-discuss, you can leave your comment aron nga ato ka na makita. So I hope no it helps nga diin naghatag ka nato og clarification why there are people, why there are pastors nga diin nag-involve niya na nga bahin. So kana lang, o I hope that you will love your pastor, you will care your pastor, ang inyong pastor, inyong alagad sa Ginoo, ang inyong magtutudlo, dili na mag-sideline. Panggaa sila, atiman na sila. Daghang salamat.